Ang una at tanging SSS class hunter sa kasaysayan ng tao. Lalaking solo clear ng dungeon na kinamatay ng buong raid party. Prodigy na lampas sa hangganan ng rank system. Kaya gumawa sila ng bagong klasifikasyon para sa kanya. Pinatay siya. Inambush ng mga taong pinagkatiwalaan niya, hindi sa labanan o dungeon, kundi sa sandali ng kahinaan ng mga alyadong nagdesisyon na mas kapaki-pakinabang ang kapangyarihan niya bilang bakante kaysa presensya. At pagkatapos, ibinalik siya ng system. Ang parehong system na namamahala sa dungeon, hunter at buong hierarkya ng kapangyarihan. 10 taon pabalik sa nakaraan, inalisan ng bawat skill, bawat rank, bawat bahagi ng reputasyong tinayo niya habang buhay. Bagong titulo, Dungeon Janitor. Ang manhwa ay tinatawag na The Dungeon Cleaning Life of a Once Genius Hunter. At isa ito sa pinaka-nakakatuwang regression na kwento sa genre dahil hindi bumalik si Juno Kim bilang sirang tao na naghahanap ng paghihiganti. Bumalik siya bilang taong may plano, 5 taong plano at bawat taong nagtaksil sa kanya ay nandoon. Balik tayo sa Manhwa Recap Vault. Ngayon, ang tatalakayin natin ay regression manhwa na nakakaintindi ng isang bagay na laging nakakalimutan ng regression stories. Ang kasiyahan ay wala sa kapangyarihan, nasa pasensya, sa pagmamasid sa lalaking eksaktong alam kung gaano siya kalakas, pero pinipiling kumilos mula sa anino, nagtatayo ng masusi at nakapipinsalang plano habang ang lahat sa paligid ay walang ibang nakikita kundi janitor na may mop. Kung hindi ka akit sa iyo ang ganitong premise, hindi na kita matutulungan. Para maintindihan ng laki ng nawala kay Juno Kim, kailangan mong maintindihan kung ano siya. SSS class, hindi S-class, hindi SS class. Triple S, klasipikasyong hindi umiiral hanggang sa hiniling ito ni Juno Kim. Sa mundong nakaranggo ang hunter ayon sa system batay sa combat potential, magical affinity at kakayahang mag-clear ng dungeon, sumakop si Juno sa antas na sobrang taas kaya naging walang saysay ang kisame. Nakapapasok siya sa dungeon na pumatay sa buong guild at lalabas ng walang gasgas, hindi sa lakas. Bagamat taglay niya ito, kundi sa lubos na pag-unawa sa dungeon mechanics, sa intuisyong nagpapabuwag ng encounter tulad ng Grandmaster sa chess position. May pattern bawat halimaw, may lohika bawat patibong, bawat dungeon may critical path na. Kapag natukoy, magiging simple lang ang tila imposible. Hindi lang siya malakas, matalino siya, estratehikong henyo, sa paraang halos pangalawa lang ang combat ability. Umaasa ang ibang hunter sa stat advantage, sa magandang kagamitan, sa dami. Sa pag-unawa umaasa si Juno, nag-aral siya, inangkop, nilulutas ang dungeon parang ekwasyon at laging eleganteng solusyon. Naging napakahalaga siya at naging mapanganib dahil ang taong solo clear ng content na para sa 50 ay hindi lang asset. Suliraning pampulitika siya. Hindi siya makontrol ng guild leader, hindi magagamit ng government agency, hindi mahuhulaan ng International Superpower Association. Ang katawang namamahala sa hunter activities sa buong mundo. At sa mundong nagdidikta ng hierarkiya, ang kapangyarihan, ginugulo ng hindi mahula ang apex predator ang lahat ng kalkulasyon. Hindi alyado ang mga alyado, mga stakeholder na namamahala ng pasanin. At nang lumipat ang cost-benefit analysis, nang naging mas nakakatakot sa posisyon nila ang pag-iral niya kaysa sa kaligtasan nila ang pagkawala, ginawa nila ang makatuwiran, halimaw na desisyon. Pinatay nila siya. Profesional ang ambush, magkakasundo. Maraming nakatataas na hunter, mga taong kasama niyang lumaban, ngumiti sa kanya sa briefing table, mga taong iniligtas niya sa dungeon na hindi nila kakayanin nang wala siya. Pinili nila ang sandali, hindi sa loob ng dungeon kung saan maaaring makialam ang proteksyon ng system, kundi sa labas, sa puwang kung saan tao lamang ang hunter at marupok lamang ang tao. Namatay si Juno Kim, pinakamalakas na hunter sa kasaysayan, pinabagsak hindi ng halimaw mula sa system, kundi ng ordinaryo, maaasahang pagtataksil ng mga taong takot sa hindi nila makontrol. At pagkatapos, dumilat siya. Nagising siya 10 taon nakaraan, bata, walang ranggo, walang rehistro, walang nakakaalam. At agad naintindihan niya ang kondisyon.
nakialam ang system na hindi pa kailanman nagpakita ng pagkatao o adhikain, hindi dahil sa awa, hindi sa katarungan. Sa mas malapit sa burokratikong pagwawasto, lumikha ng kawalang timbang ang kamatayan ni Juno Kim. Inalis ang SSS class entity bago tapusin ang tinakdang gampanin. Hindi pinapayagan ng system ang inefficiency, kaya nag-aalok ito ng kasunduan, regression, pangalawang pagkakataon, pero hindi malinis, tiyak at hindi mapag-uusapan ang kondisyon. Bumabalik si Juno sa nakababatang katawan 10 taon bago kamatayan. Buo ang alaala, bawat dungeon, bawat pagtataksil, bawat mukha ng taong tumayo sa katabi ng namamatay niyang katawan. Pero nakakandado ang skill, reset ang stat, umiiral ang SSS class abilities pero nakakulong sa likod ng achievement threshold na kailangang muling makamtan. At ganap ang deadline. Sa loob ng 5 taon, kailangang maging Secretary General si Juno ng International Superpower Association. Hindi guild leader, hindi S-Class Hunter. Secretary General, ang pinakamakapangyarihang posisyong pang-administratibo sa pandaigdigang hierarkiya ng Hunter. Kung mabigo siya, magwawakas ang regression. Permanente, hindi ipinapaliwanag ng system kung bakit hindi nakikipagkasundo, naglalatag ng kondisyon at umaasa ng pagsunod. At dito, lumilitaw ang henyo ng manhwa na ito. Dahil hindi ibinalik ng system si Juno bilang Hunter, itinalaga ito sa papel na, sa lahat ng sukatan, ang pinakamababang posisyon sa dungeon ecosystem, Dungeon Janitor. Pagkatapos i-clear ng Hunter Party ang dungeon, kailangang iproseso ang puwang, ikatalugo at alisin ang labi ng halimaw, suriin ang pinsala sa estruktura, itala ang natitirang mana signatures, neutralisahin ang mga panganib. Nakakapagod, hindi maganda, mahalagang trabahong ginagawa ng mga taong walang kakayahang lumaban pero may sapat na pagkilala ng system para makapasok sa cleared dungeon ng ligtas. Trabahong dinadaanan lang ng Hunter ng walang pansin. Hindi nakikitang infrastruktura na nagpapadaloy sa marangyang gawain. At para sa dating pinakamalakas na nilalang sa planeta, pagsasanay sa kababaang loob na lampas sa katuwaan ng Sansinukob, tinanggap ni Juno ang trabaho. Walang reklamo, walang nakikitang pagkainis, walang indikasyon na siya ay anumang iba sa nakasaad sa badge. Mababang antas na dungeon maintenance worker na kumikita ng sahod na hindi sasakop sa isang piraso ng dating kagamitan. At sinimulan niyang magtrabaho, totoo ang paglilinis, nagmamop, nagkakatalugo, pumupunan ng papeles, kumikilos sa loob ng sistema sa pinakamababang antas, pinagmamasdan ang lahat, naaalala ang lahat at walang ibinubunyag dahil hindi nakaligtas si Juno Kim sa unang pagkakataon dahil sa lakas. Nakaligtas siya dahil sa talino at ang pinakamatalinong galaw para sa pinatay ng mga alyado ay siguruhing walang nakakaalam ng pag-iral hanggang siya ay handang makilala. Ang skill lock system ang makinarya ng pacing ng kwento at napakatalinong disenyo. Hindi nawala ang SSS class abilities ni Juno, nakakompartmentalize, nakaselyo sa likod ng achievements na sinusubaybayan ng system ng algorithmic, clear ng dungeon mag-isa, tapusin ang gawain sa oras, maabot ang particular na resultang itinakda ng system bilang threshold. Bawat unlock ay nagpapabalik ng bahagi ng dating siya, combat skill, analytical ability, physical enhancement, pira-piraso, muling binubuo ng pinakamalakas na hunter ang sarili, pero sa pamamagitan ng aksyong nanganganib ihayag ang kanyang totoong katauhan. At ito ang tensyon na nagpapaadik sa manhwa. Tuwing kailangang mag-unlock ng skill, kailangang pumasok ni Juno sa dungeon at gumanap sa antas na hindi maaaring kayanin ng janitor. Kailangang solo clear ng content para sa buong Hunter Party, S-rank dungeons, encounter na hahamon sa established guild at gawin ng walang nakakakita. Walang record, walang ebidensyang sumasalungat sa pagkatao ng pangkaraniwang maintenance worker. Surgical ang unang unlock. Tinutukoy ang dungeon na may kakaunting daloy, tama-tama ang pagpasok para iwasan ang saksi, at nililinis ng may kahusayang halos nakakainsulto. Ang halimaw na tumatakot sa A-rank party ay namamatay sa ilang minuto. Patibong na nangangailangan ng espesyal na kagamitan ay tinatanggal niya gamit ang kamay. Kapaligirang dinisenyo para magulo at pag-urin ay binabaybay mula sa alaala dahil cleared niya na ang parehong dungeon noon at naalala bawat pasilyo, spawn point at kahinaan.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng nakikita ng mga tao at ng totoong nangyayari ang pangunahing kasiyahan ng kwento. Nakikita ng kasamahan ang tahimik, masipag na janitor na nauunang dumarating at huling umaalis. Nakikita ng supervisor ang pangkaraniwang empleyadong nag-uulat ng tama. Walang nakikita ang hunter na nililinisan niya dahil hindi nakikita ng makapangyarihan ang janitor. Nakikita nila ay function, papel, hindi tao. Ginagawang sandata ni Juno ang pagkabulag nila. Ginagamit ang access bilang janitor para makapasok sa dungeon ng legal. Tinutukoy ang oportunidad para matapos ang achievement threshold at isinasagawa ng may katumpakang nabuo mula sa 10 taong karanasan at photographic memory ng nakaraang buhay. Bawat matagumpay na unlock ay nagpapadali sa susunod at bawat isa ay naglalapit sa kanya sa antas ng kapangyarihang kinakailangan para makamit ang Secretary General na hiniling ng system. Pero hindi walang panganib ang skill unlocks, nag-uumpisang mapansin ng iba ang hindi pagkakatugma. Dungeon na dapat oras ang proseso ay tapos sa ilang minuto. Natitirang halimaw na dapat ay nangangailangan ng pangalawang hunting party ay natatagpo ang patay na pagdating ng janitor team. Environmental readings na dapat ay nagpapakita ng mapanganib na mana levels ay bumabalik na malinis sa lugar na kahapon ay kalamidad. May naglilinis ng content na hindi dapat. May janitorial access na kumikilos lampas sa klasifikasyon at sa mundong nagdidikta ng lahat ang kapangyarihan kung saan pundasyon ng panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiyang hierarkiya ang ranking system, ang hindi rehistradong entity na kumikilos sa rank o pataas ay hindi pag-uusyoso. Banta ito, marahan nagsimula ang investigasyon na itala ang hindi pagkakatugma, na i-cross-referensya ang pattern at kailangang gamitin ni Juno na nagtayo ng unang karera sa estratehikong henyo ang parehong talino sa mas mahirap na gawain, gumawa ng kahangahangang bagay habang nagpapanggap na walang ginagawa. Isa sa pinakadakilang trope sa fiction ang almighty janitor, ang karakter na nakaupo sa pinakamababa ng hierarkiya habang lihim na may kakayahang ibagsak ito ng buo. Gumagana dahil pinagsasama ang dalawang lubos na nakakatuwang salaysay, underdog fantasy at competence fantasy. Mas mahusay, isinasagawa ng The Dungeon Cleaning Life of a Once Genius Hunter ang trope na ito kaysa halos lahat sa manhwa landscape, at ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-unawa sa bagay na laging nakakalimutan ng may hinang regression. Kailangang kitain ang pagbubunyag sa pamamagitan ng pagpipigil. Ipapakita agad ng mas may hinang kwento ang kapangyarihan ni Juno, dramatikong dungeon clear sa harap ng nagulat na saksi, pampublikong pagpapahiya sa bully na minamaliit siya, agarang gantimpala ng makita ang makapangyarihan na pababain ng minamaliit nila. Tinatanggihan ng manhwa na ito ang shortcut, ang pagpipigil ni Juno ang kwento. Bawat eksenang maaari niyang ipakita ang sarili pero pinipiling huwag, kung saan tinitiis ang condescension mula sa hunter na hindi kakayanin ng 5 segundo sa dungeon na cleared niya bago mag-almusal, isang puhunan. Nagpapataas ng pressure ang pagpipigil at alam ng audience, tiyak na kapag finally na binitawan ang pressure, mapanira ang magiging resulta. Ang 5 taong deadline ang nagdadagdag ng strukturang urgency na pumipigil sa pagpipigil na maging nakakainis. Hindi nagtatago si Juno ng walang hangganan, estratehiko at tumatakbo ang orasan. Bawat araw bilang janitor ay isang araw na mas malapit sa pag-akyat bilang Secretary General o paglaho. Pinipilit ng timeline ang pagpapasya. Lumilikha ng sandali kung saan nag-aaway ang stealth at pangangailangan, kung saan ang ligtas na galaw ay mabagal din, at kung saan kailangang kalkulahin ni Juno kung ang pagbubunyag ng kapiranggot ng kakayahan ngayon ay sulit sa estratehikong gastos ng mapansin. Matatalas ang supporting cast, mga kapwa janitor na ang tingin kay Juno ay kasamahan sa mababang katayuan, hindi suspetsa na maaaring baguhin ng kasamahan nila ang pandaigdigang hierarkiya bago tanghalian. Junior hunter na minamaliit ang cleaning staff sa kalupitang sanay sa mga taong hindi nakaranas maging walang kapangyarihan. Senior hunter at guild official na natatandaan ni Juno mula sa unang buhay.
Ilan ay magiging alyado, ilan ay kaaway, at ilan ay lumahok sa pagpatay sa kanya at hindi pa alam na ang patay na lalaki ay nakatayo sa parehong silid, may hawak na mop at ngumingiti ng magalang. Nagdudulot ang huling kategorya ng sandali ng matinding tensyon. Nakikilala ni Juno ang magiging pumatay sa kanya bilang estranghero. Hindi nila siya nakikilala, mas bata siya, walang ranggo, hindi nakikita sa paraan ng pagiging hindi nakikita ng service worker sa makapangyarihan at kailangang makipag-ugnayan sa kanila. Propesyonal, mahinahon, walang indikasyon na natatandaan niya ang eksaktong anggulo ng talim na pumatay sa kanya, hawak ng kamay na kasalukuyang kumakamay sa kanya bilang batian. Ang emosyonal na kontrol na kailangan para mapanatili ang ganitong galawan ay anyo na rin ng kapangyarihan at iginagalang ito ng manhwa, hindi pasibo ang composure ni Juno. Aktibo, mahirap na disiplina, ang pinakamatinding labanan at kung saan pinakamataas ang taya. Masterclass sa kontroladong pagpapakita ng kapangyarihan ang dungeon clearing sequences. Hindi nahihirapan si Juno, hindi nagpipilit. Naglalakad sa S-rank content na may sinukat na kahusayan dahil ginawa na niya ito ng daang beses. Ang kaibahan sa pagitan ng apokaliptikong panganib ng dungeon at ng halos burokratikong pamamaraan sa paglilinis ay sabay nakakasabik at madilim na nakakatawa. Tinatrato niya ang halimaw na sumisira ng mundo tulad ng paglilinis ng papeles. Maayos, buo, walang emosyon. May malalim na estratehikong dimensyon din ang regresyon. Alam ni Juno ang hinaharap. Alam kung aling dungeon ang sisira, aling halimaw ang lalabas, aling pampulitikang krisis ang magbabago ng hunter landscape. Hindi ginagamit ang impormasyon para sa simpleng kalamangan, ginagamit ng istruktura. May tinatayo siya, network ng mga nakaposisyong asset, paunang relasyon at estratehikong interbensyon na sa tamang panahon ay magsasama-sama bilang aparatong magtutulak sa kanya mula janitor hanggang secretary general sa panahong itinuring ng system na katanggap-tanggap. Hindi siya gumaganti sa mga kaganapan, inaayos niya ang mga ito at bawat ayos sa labas ay nagmumukhang nagkataon. Ang tinalakay ko ngayon ay setup, ang regression, ang pagtatalaga sa janitor, ang unang skill unlocks at ang pagtatatag ng dobleng buhay ni Juno. Malalim na ngayon ang manhwa sa pangalawang season at lubos na lumawak ang saklaw. Hindi simpleng organisasyon ang International Superpower Association, ekosistemang pampulitika na may paksyon, adhikain at pakikipaglaban sa kapangyarihan na sumasalamin sa pagiging komplikado ng dungeon. Ang pagiging Secretary General ay nangangailangan hindi lang ng kapangyarihan kundi ng impluensya, alyansa at maniobrang pang-institusyon na nagpapamukhang madali ang dungeon clearing. Ang landas ni Juno sa posisyong iyon ay nagsasangkot ng pagharap sa mga pumatay sa kanya, hindi sa direktang karahasang nararapat, kundi sa estratehikong pagbuwag ng lahat ng tinayo nila, mga guild, reputasyon, power base, binubuwag hindi ng mandirigma kundi ng janitor na nagmamasid sa lahat ng inakala nilang walang nakakakita. Hindi natutulog ang nagtaksil, umaakyat, nagtatayo ng kapangyarihan, kumukonsolida ng posisyon, sumusunod sa parehong landas na nagdala sa kanila sa pagpatay sa unang buhay ni Juno. Hindi nila alam na muling isinulat ang timeline. Hindi nila alam na ang lalaking pinatay nila ay buhay, gumagana, at 3 hakbang na uuna sa bawat galaw nila sa susunod na 5 taon. At si Juno Kim, ang pinakamalakas na hunter ng mundo na nagbalat kayong pinakanapababayaang manggagawa ay patuloy na naglilinis, nagpupuna ng ulat, ngumingiti sa mga taong walang ideya kung ano ang paparating. Makukuha ang The Dungeon Cleaning Life of a Once Genius Hunter sa webtoon. May bagong kabanata tuwing Miyerkules. Ang Korean title ay Hande Seonjeyos doon Hionchoyed Deonjon Chongso Sengwal. Kasalukuyang nasa pangalawang season ang kwento na may higit 55 episode at nagbibigay ng sapat na material ang source novel ni Dalbit para sa hinaharap. Kung gusto mo ng regression manhwa pero ang naghahangad ng estratehikong talino kaysa puro lakas. Kung na gusto mong panoorin ang pinakamapanganib na lalaking buhay na nagpapanggap na wala siyang halaga habang tahimik na inaayos ang pagbagsak ng mga nang-ape, ito ang kwento mo. Kung nagustuhan mo, sabihin sa komento.
Sinasakop ng Manhwa Recap Vault ang pinakanakakaakit na kwento sa genre linggo-linggo. Mag-subscribe kung gusto mong nandito sa susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.